Dalawang low pressure area na binabantayan ganap ng parehong tropical depression. Pero ang dating tropical depression Butchoy nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. At tropical depression na si Karina ay patuloy na ang paglakas at inaasahan na ang habagat sa kanluran ng bansa unti-unting nahahatak. At ito tatlong inverse low pressure area na mataan sa timog silangan ng Guam. So bakit magiging maaraw silang bahagi ng Calabarzon kabilang na ang Central Luzon at Metro Manila? Ating ipapaliwanag. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, July 20, 2024. Ang oras nating Boswet may umaga, alas 11:22 na ng umaga. So mapapansin ninyo, medyo mainit o maaraw dito sa Metro Manila at bahagi ng Central Luzon. Well, madali namang maintindihan yan dahil nga po, yung paglabas nitong si dating Tropical Depression Butchoy na ngayon balik sa international name na 04 o 91W. At dahil sa lumayo na ito sa kanluran ng bansa, sasabay dito ang daloy o yung hatak ng ating southwest monsoon o ng habagat. Kaya lahat ng mga kaulapan na manggagaling sa kanluran ng kalupaan ng west portion sa Luzon at Mimaropa, temporary muna nasasama sa direksyon nitong si dating Tropical Depression Butchoy. At dahil sasama ito kay Butchoy, ay inaasahan natin na magiging malinsangan muna at katamtaman ang panahon natin sa Metro Manila at ibang panig ng Northern Luzon at Central Luzon area. So asahan pa rin na magiging maaraw po ang ating area sa Luzon, sa Central Luzon, kabilang na ilang areas ng Calabarzon at southwestern ng Luzon. Dahil temporary medyo lalayo muna ang mga trough surfaces dahil sasama muna kay dating Butchoy ang mga surface trap at monsoon trap sa kanya. So medyo hindi mo na maapektuhan ang ilang bahagi sa kanluran ng Luzon. Pero patuloy pa rin tayo makakaranas sa mga forecast na mga pag-ulan lalo na sa hapon o sa gabi. Dulot pa rin ng isolated rain showers at may mga localized thunderstorms pa rin ang iiral. Sa ating current conditions overcast, gloomy, haze at partly cloudy po sa amin sa Caloocan. So medyo maaraw po. Kung titingnan niyo sa live CCTV snapshots natin, medyo maaraw po ang paligid natin dahil medyo aaliwalas ng bahagya pero patuloy ang partly cloudy dito sa Metro Manila. Sa lowest temperature na ito lang aking weather station kaninang 3:02 AM nakapagtala kami ng lowest of 26.6 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo mataas na air temperature na 34.4 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 2:25 PM. Ibig sabihin, bahagyaring mataas ang aming heat index at 46.8 degrees Celsius ang aming init pandama kahapon. Diretso agad tayo sa ating P16 past 24 hours. Nangunguna pa rin ang APARI na may pinakamataas sa 35.4 degrees Celsius ang init at highest air temperature. At sa lowest naman, sa Baguio City, almost stationary pa rin sila at lowest of 18 degrees Celsius ang lowest temperature sa bansa. At sa Ilola naman, ang NAIA ay nakapagtala ng 87 mm na total rainfall. Kahapon, bagamat mataas yung rain velocity namin, pero ang total lamang na inabot ay 9 mm lamang ang inulan sa amin sa Caloocan. So sa loob ng 7 araw, 15.3 mm lamang ang corresponding average na total rainfall namin in past 7 days. So napakakaunti pa rin. At kung titingnan natin sa pinaka-latest, so kung titingnan natin sa ating dashboard ngayon, 3 na po ang ating binabantayan na tropical disturbance. Pero 2 dito ay nasa tropical depression category na nga po. Itong si dating bagyong Butchoy. Na panandalian lamang siya na naging local name. At lumabas na po kasi ito ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Kaya ay balik na siya sa kanyang international name code name of 04W o 91W. Ang nasa loob na lamang ng ating Philippine Area of Responsibility patuloy na kumikilos at lumalakas, dahan-dahan, at syempre itong si Tropical Depression Karina.
So ito ang medyo babantayan natin dahil ito ay magdudulot ng paglakas ng ating habagat sa mga susunod na araw. Probably mararamdaman na natin yan unti-unti bukas po yan ng linggo. Dahil habang umaakyat na ito sa babandang northeastern Luzon, yung projectionary track niya, unti-unti namang sasama pa itaas dahan-dahan yung mahahatak nga na hanging habagat natin. Sa atin namang outside humidity natin so far ay nasa 76% po. Katamtaman po ito at bumaba ng 2% since last hour. Nasa 1,008 hectopascals po ang ating atmospheric pressure and steady ito since last hour. Kasalukuyang maximum high tide po tayo ha. So malalim-lalim po at ingat na lamang sa medyo maalon lalo na sa may bandang kalurang bahagi ng ating bansa. Pero kung titingnan natin ang ating high tide and low tide kung gaano kataas, nasa 1.4 meters po ang taas ng ating high tide ngayon. So sa mga maliligo, medyo delikado po dahil masyadong malalim po sa 1.5 meters ang ating alon. Pero kung sisilipin natin yung wave height ay mataas po ang pag-alon natin sa kaluran ng bansa dahil nga po sa presensya nitong outer rain band o yung outer airflow ng habagat na nahahatak ni dating bagyong Butchoy, nagdulot po ng pagtaas ng ating alon na 1.5 meters po. So dyan sa may bandang West Philippine Sea, bandang within 10 nautical miles, medyo tumataas sa 1.5 meters ang taas ng ating alon. Ingat po, dahil asahan din na may kasamang gale force winds yan, lalo na dito sa may bandang West Philippine Sea, sa bandang lagpas ng 10 nautical miles, dahil medyo malakas na po yung gale force, kasabay po ng ating nahahatak na hanging habagat. Samantala naman yung trough, mula dito kay Karina, ay so far hindi pa naman naka-apekto sa baybayin sa silangang bahagi ng bansa. So medyo okay pa naman po kumalaot habang medyo malayo pa ang pinakadistansya ng pinaka-central eye o yung outer rain band nitong si Karina o tropical depression Karina. So hindi masyado naka-apekto sa pagtaas ng karagatan. Ingat na lamang dahil asahan na medyo mabugso po ang hangin sa baybayin ng silangan ng bansa, lalo na din sa may bandang Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao. Medyo mas malakas po yung hangin dyan dahil nga po sa inflow ng sirkulasyon mula kay Tropical Depression Karina. So ingat na lamang po sa mga papalaot despite na hindi naman delikado o hindi rough ang alon dyan sa silangan ng bansa. Maliban na lamang sa may bandang kaluran ng bansa, sa may bandang Zambales, La Union at ilang areas dyan sa may bandang Coron, Palawan at Mindoro off coast. Samantala sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:36 AM at tinasang lulubog ito mamayang 6:28 PM. Ang ating almost full moon na po. So mamayang gabi full moon na po ito halos or bukas pa ay nasa 98% illuminated po na waxing gibbous. Ay sisikat naman ito mamayang hapon na po at 5:35 PM at kinabukasan na ito ng madaling araw at eksakto alas 5 ng madaling araw, lulubog. So medyo mga 5 PM na natin makikita yung pag moonrise pa lamang nitong pa-full moon na ating sinag ng buwan. Sa ating namang local weather outlook para ngayong Sabado hanggang Linggo na po ito, nasa magiging particular din maghapon natin, medyo maaliwalas ng bahagya ang ating paligid, lalo na sa Metro Manila at Central Luzon dahil medyo wala masyadong kaulapan na sumama po muna kay dating bagyong Butchoy. Pagamat ang mga chances ng mga pag-ulan ay nasa 100% chance, so ang forecast nananatiling mataas pa rin mga folks. So magdala pa rin ng payong dahil hindi natin inaasahan ang mga biglaang isolated rain showers, lalo na sa hapon o sa gabi mga folks. At bukas ng linggo, ganun pa rin ang magiging maulap ang ating himpapurit at unti-unti na po magkakaroon pa rin tayo ng mga localized thunderstorms at patuloy na mataas na precipitation chance na 90%. At dahil bukas po, linggo yan, habang lumalapit itong distansya ni Karina, Tropical Depression Karina, ay unti-unting bahagyang medyo susungit ang bugso ng habagat dyan sa bahagi ng Southern Luzon area at bandang Bicol Region. So dahil dyan, sa bandang northern part ng Luzon, kasama ang Metro Manila, medyo hindi pa masyado natin mararamdaman yan. Unti-unti na lamang yan pagdating siguro na ng Lunes. Ayan, mga bandang Lunes na siguro na madaling araw o umaga. Depende sa bilis ng kilos ni Karina, yung influence ng mahahatak ng habagat ay aabot na yan
ng bandang Calabarzon at Metro Manila. So, yun lang ang pagitan. Mula bukas na linggo ay expected natin unti-unting mararamdaman natin ang bugso ng habagat, mga folks. Sa local weather advisory naman natin, muna ay since late na ito, kaninang 3 AM pa ito inilabas ng Data PD Pag-asa na Mataan, Sibutsoy, estimated sa layong 615 km west ng Tanawan City, Batangas. So, nasa loob pa ito ng PAR kaninang madaling araw. At maaring 615 km west ng Tanawan City, Batangas or 525 km west ng Subic Bay. Kanina po yan, bago mag-exit sa ating PAR. At si Karina naman ay nasa layong 645 km east ng Biraca-Tanduanes na may maximum sustained wind na 55 km per hour, malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 70 km per hour, which is pareho ngayon at kasalukuyang ganyan ang lakas ng hangin ni Bagyong Karina. Ganon din kay Butchoy. Pero unti-unti, tuloy-tuloy pa rin ang posibleng pagdagdag ng lakas ng hangin yan. So expected na natin yan, mga folks. Sa lowest temperature pala, expected natin in 2 days, maglalaro sa 31 degrees Celsius. And lowest temperature expected natin ay maglalaro sa 26 degrees Celsius. Diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa infrared cyclone convecting storm. Yan. Pag sinabing cyclone convective storm, infrared, mas makikita natin yung detalye ng pamumuho ng anumang bagyo. At kitang-kita natin yung upward low convection. Yan. So, halos very organized na po yung pinakasentro niya. Nagkakaroon lamang siya ng vertical wind shear mula dito sa silangan ng Pasipiko. Pero medyo dahil sa steering environment na pa-clockwise po, yan. Pag ganyan, medyo malakas po yung vertical wind shear niyan sa steering environment na yan, kaya medyo nakakabig siya ng gusto, pahilagang kanluran. At makikita po yung epekto niya sa kaulapan, ayun, natutulak masyado. At mula din sa pinakasentro niya, sa may bandang Catanduanes, ay medyo tumitilt ng konti yung kanyang vertical circulation. So medyo malakas po yung vertical wind shear sa kanya na nagpapa-influence sa kanyang development. Ito ay isa sa factor na kung bakit minsan medyo naantala ang pag-enhance o paglakas ng isang bagyo. Pagkamat magdedepende yan sa patuloy na pagsalpok sa kanya ng vertical wind shear, ay patuloy pa rin na paglakas dahan-dahan nitong si Karina. At so far, yung kaulapan nito at yung outer rain band niya ay bahagyan na pong nakaka-apekto dito sa may bandang Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao. At yung hatak sa habagat ay unti-unti nang mas nararamdaman dito sa may bandang kanlurang bahagi ng west portions ng Mindanao at west portions ng Visayas. So yung influence ng ulan na mas mararamdaman, yung inflow ng monsoon trough patungo dito sa pinakasentro ni Karina ay nagdudulot na po ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may bandang Catanduanes, Iriga, Legazpi, Sorsogon at sa Eastern Visayas naman ang buong bahagi ng Eastern Samar Region. So ingat po sa biglaang buhos ng ulan at pagbugso ng hangin, kabilang na ang silangang bahagi ng Leyte at dito naman sa may Mindanao ang bahagi po ng Surigao del Norte at bandang baybay ng Surigao del Sur. Ingat pa rin sa mga biglaang pag-ulan dahil asahan po na may kasamang bugso ng hangin yan, kasabay ng mga cluster ng moderate and heavy rain showers. Kung titingnan natin si heavy rain infrared potential natin, ang bahagi na ito ng Bicol Region sa Catanduanes, Legazpi, Iriga hanggang din sa bibad ng Sorsogon ay nagpapakabot po ang cluster ng heavy rain shower potential. So ingat po sa mga areas na sa silangang bahagi, yan, bibilugan ko na po para yung area na yan ay medyo maging aware po ang ating mga kababayan. Yung area na yan, dahil yung hatak sa ating southwest monsoon o habagat ay mas nararamdaman na po ang paghatak dito sa kalurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Medyo hindi pa masyado sa parte ng Southern Luzon at dito sa may kalurang bahagi ng Northern Luzon area. At dahil dyan ay asahan po ang malakas ang pag-ulan dyan. Ingat po sa mga pagbaha, ha? Mga folks, asahan po yan mula ngayong maghapon at inaasahan tuloy-tuloy pa yan hanggang bukas po yan na linggo. Dito naman sa may extreme northeastern Luzon, medyo nararamdaman po yung outer surface trough ni Karina dito sa may bandang baybayin ng Cagayan. Yan, dyan sa may baybayin din ng bandang Palanan, Isabela hanggang Kasiguran, Aurora. So medyo makakaranas din kayo ng mga ilang kalagkal na pag-ulan na may ilang moderate heavy rain showers.
Maliban dito sa may extreme Lolo Luzon, sa ilang bahagi ng Babuyan Islands, Apari, dyan sa may bandang Pagudpud, Ilocos Norte, hanggang dyan sa parte ng Tugigaraw, Cordillera at Metro Region, medyo katamtaman tayo dyan. So medyo mas maaraw po ang yung area dyan at asahan ang mataas na temperatura. Kung pagbabasa natin ang contour map, ay kitang-kita natin na medyo mas mataas po ang temperatura dito sa may bandang Lawag, mataas ng Pagudpud at ilang areas ng Apari, Lasan hanggang bandang Tugigaraw. Medyo mas maulan lamang ang parte nito sa may bandang Santa Ana at dito sa may portions na ito ng Palanan Isabela. Ayan. So makikita po natin nagkakaroon ng mga ilang light rain showers. Ang indikasyon, ayan, medyo may mga indikasyon na mga light rain showers ang potential dito sa may bandang silangan nga po ng bandang Isabela at baybayin ng Cagayan. Pero nangunguna pa rin ang mataas na temperatura dito sa may bandang Tugigaraw at Apari nga po at Pagudpud. So huwag pa rin masyadong magbibilad dahil medyo mas matindi pa rin ang araw at temperatura dyan mga folks. Pero kung titingnan naman natin, using infrared ng Himawari 8, makikita po natin na may mga mas maulap po ang nararanasan ng mga taga Santa Ana at Palanan Isabela at bandang Maconapon. So medyo may makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pag-ilat at pagkulog mga folks. Pero the rest ng Central Luzon, pababa na po yan. Kasama na ang bahagi ng Dagupan, Tarlac, yan, Cabanatuan, pababa ng Angeles, Pampanga, hanggang bahagi ng Gapan, San Miguel, papasok na po yan ng bandang San Jose del Monte. Magiging katamtaman muna, medyo maaraw po muna partly cloudy muna ang medyo maiiral sa atin dyan. Kabilang ng Metro Manila at ilang portions ng Calabarzon, especially sa may Batangas, Laguna area. So sa magtatanong bakit maaraw, inuulit natin, ang hanging habagat dito sa kanluran medyo lalayo muna dahil mahahatak po nitong si dating bagyong Butchoy. Na ngayon ay si 91W, sasama muna sila sa direksyon nitong si 91W habang kumikilos pahilagang kanluran patungo sa bandang Hainan, dyan sa may bandang Southern China area. So medyo lalayo muna siya, so yung parte nito ng kanluran ng bansa, kabilang na ang Mimaropa, medyo magiging katamtaman muna ang inyong panahon na partly cloudy at mga ilang maaraw muna ang iiral. Pero hindi pa rin mawawala ang mga isolated rain showers, especially sa hapon o sa gabi dahil may mga cluster pa rin tayo ng mga kaulapan kahit papaano. Maliban na lamang sa silangang bahagi nga po na binanggit ko kanina sa Lolo Luzon, pababa na yan ng Southern Luzon, sa east portion ng Bicol Region at Eastern Visayas na mas makakaramdam ng ulan dahil naman sa outer rain band ni Tropical Depression Karina. Pero mula dito sa portions na ito ng kanlurang bahagi ng bansa, medyo mas katamtaman muna ang iiral, ayan, dahil medyo mawawala muna ng koonti o bahagya ang presence ng southwest monsoon natin dyan. So medyo mas makakaramdam kayo ng medyo katamtaman ang lagay ng panahon dyan sa portion na yan, kabilang na ang Mindoro, Palawan, at mula dyan sa may bandang Puerto Princesa, maliban na lamang sa Calayan Group of Islands na mas maulap po at may mga katapagulan, dito naman sa may bandang Southern Luzon mula Marinduque, Romblon, Tapias, hanggang dito sa may bandang Panay Island, yan, kasama na ang buong Guimaras Island at sa kalurang bahagi ng Occidental, Negros Occidental ay medyo katamtaman po rin at may mga ilang isolated rain showers lamang tayo na nakikitaan dito. So dahil dyan, may makakaranas na rin tayo ng medyo maaraw po at katamtamang panahon dito sa parteng kaluran ng Visayas at ilang portions ng kaluran ng Mindanao. Magiging katamtaman din muna dyan mula sa bandang Cebu, Bohol, pababa na yan ng bandang Cagayan de Oro, kabilang na ang Zamboanga Peninsula na magiging katamtaman din, ilang bahagi ng Lanao del Norte, Lanao del Sur, ilang bahagi ng Maguindanao at Sorsogon area. Pero dahil mas malakas po malakas po ang daloy dito ng ating southwest monsoon sa may bandang kanluran ng Mindanao, medyo mas saturated po ang water vapor dyan sa bahagi nga po ng Sorsogon hanggang Davao Region po, habang unti-unting nahatak ang habagat sa area na yan. Patungo nga po dito sa malawak na sirkulasyon ni Karina. So medyo sa may bandang silangan pa rin ng Eastern Visayas at Mindanao na medyo mas ramdam ang nahahatak na southwest monsoon o monsoon trough po na nag-accumulate dito sa may bandang southern quadrant ni Karina. Yan, so mas maulan po ang bahagi ng yan Heavy rain showers po ang medyo iiral dyan sa silangang bahagi
ng Visayas at Mindanao. So pinag-iingat po, lalo na sa mga mangingisda natin na papalaot sa area na yan. So again, ay pansamantala muna na bahagyang magigikit naman po ang panahon natin kasama na ang Metro Manila, Central Luzon at ilang bahagi ng Mimaropa area. Unti-unti na lamang o magdedepende yan habang ito naman si Karina kasi kumikilos pahilagang kanluran at yung unti-unting nahahatak dito sa southern quadrant ng ating habagat ay dahan-dahang tataas yan unti-unti sa mga susunod pang mga oras within 6 to 12 hours at sa loob ng 24 to 48 hours dahan-dahan na yung aangat dito sa may bandang west portion ng Visayas at hanggang sa Lunes ng July 22 na inaasahan na nga po ang approximate na position ni Karina ay nasa may bandang northeast na Luzon na kung hindi man sa may bandang Palanan, Isabela. Estimated ahead of time po yan ay inaasahan na po natin ang hatak sa habagat ay mararamdaman na po dito sa may bandang Southern Luzon yan at kabilang na ang bandang Batangas. So depende sa bilis ng kilos kung nandito na po ang posisyon ni Karina, yan, dito sa may bandang northeast ng Babuyan Islands, ay nasa na natin yung habagat, mararamdaman na po yan sa Metro Manila, Central Luzon, at west portions ng Zambales. So, between yan ng Monday or Tuesday po, depende po sa magiging bilis ng galaw ni Karina at yung intensification niya. So, kung magiging tropical storm man siya, at least yung hangin sa kaluran ng bansa mararamdaman around 65 kilometers per hour. Pero kung aabot yan sa severe tropical storm to typhoon category, mas mild po o mas wild po ang magiging hangin na mararamdaman na mahatak sa habagat sa kanluran ng bansa. Kasama na ang Metro Manila. So magdedepende po sa paglakas ni Karina ang magiging hatak nito sa ating habagat. Ganun pa man, anuman ang magiging lakas ni Karina ay magkakaroon pa rin siya ng influence ng paghatak ng ating habagat hanggang sa mga susunod pang mga ng 6 hanggang 12 oras pa hanggang sa susunod na 48 to 55 hour period, asahan na natin yung influence ng mahahatak sa habagat, magpapaulan na unti-unti sa kanluran ng bansa. So malinaw yan mga folks para hindi na tayo paulit-ulit nagpapaliwanag sa mga nagtatanong, uulanin nila ba kami dito sa mga lugar na ito? So asahan natin mula bukas po na linggo, unti-unting mararamdaman natin yung epekto ni Karina sa buong kanluran ng Southern Luzon at dyan sa may bandang Calabarzon area. Especially lalo na sa may bandang west portion ng Visayas sa mga susunod na 12 oras within 48 to 55 hour period mga po. So, diretso muna tayo agad sa ating computer-generated tropical cyclone sector. Makikita na po natin, tatlo na po ang ating binabantayan, tropical disturbance. Pangatlo na po itong si 90TW, pero hindi natin masyadong concern muna si 90TW dahil sobrang layo ito. Timog silangan ito ng Guam. So, halos nasa bandang Micronesian area siya o mga Micronesian island siya. Malayo siya, above 3,000 km approximate ang layo nito sa silangan ng bansa. So medyo hindi masyado nating concern ito at dahil itong si Invest 93W ay masyado pang disorganized. So baka sa loob pa lang ng 48 hour baka ma-dissolve din po kagad. So titingnan at obserbahan muna natin yung influence itong si 93W sa ngayon ay very disorganized pa. Samantala, kung titingnan naman natin itong si dating Butchoy na balik sa international name na 04 ay makikita natin ay naisukat na natin to kanina sa ating Facebook page. Kung babalikan ninyo, ang layo nito mula sa may bandang west portion ng Luzon, nasa 609.4 km west ng hilagang kanluran ng Iba, Zambales. I-post ko na yun sa Facebook page kanina, so balikan nyo na lamang po. At kanina pong 8 a.m. ay tuluyan na itong nag-exit sa ating Philippine Area of Responsibility. So, yung influence natin sa bansa ay malayo na po. Maliban na lamang na unti-unting sasama muna na mahahatak ang ating habagat dito sa kanluran bahagi ng bansa. At dahil medyo sasama sa kanya nga yung ating habagat, medyo mawawala muna yung influensya ng mga pag-ulan sa kanluran ng bansa, especially sa Mimaropa, west portions ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Kaya medyo mas nakakaranas tayo ng medyo maaraw na panahon at katamtaman. So, yung mga pag-ulan, medyo maantala muna. Hindi naman sobrang maantala, pero bahagya po medyo kakalma muna ang mga pag-ulan.
dahil sasama muna palayo yung mga dalang ulan na sasabay kay Tropical Depression 04 o dating bagyong Butchoy. At na-post na rin natin yung magiging direksyon ni Butchoy o dating bagyong Butchoy. Tutungo ito sa bandang isla ng Hainan sa southern China sa loob ng 12 to 24-hour period. So, kung di man within 24-hour period, maaaring within 2 days po ito ang approximate ahead of time po niya. Pero in-expect natin, dahil mabilis po ang kanyang pagkilos, nakikilos pa west-northwestward sa bilis na 27 kilometers per hour, baka within 24 hours ay nandyan na yan sa may bandang baybayin ng Hainan, so mas malayo na yun lalo sa bansa. At makikita natin yung daloy ng southwest monsoon, medyo unti-unti, medyo lumalayo na po sa kanluran ng bansa natin, yung influence ng habagat dito. So medyo tatahimik muna mga pag-ulan dito. At dito naman sa may silangan, dahil yung position naman ni Karina, Tropical Depression Karina, ay as of 12:45 p.m. ngayong tanghali, ay ang central air pressure na ni Karina ay nasa 1,001.38 hectopascals na. Pasok na siya, umaring pumasok na siya sa tropical storm anytime, pero kasalukuyang nasa tropical depression category na sa maximum wind speed of 61 kilometers per hour at pugsong umaabot na ng 77 kilometers per hour. Pero siyempre, kay Pag-asa at Japan Meteorological Agency, nananatiling nasa 55 kilometers per hour yan at bugsong umaabot ng 70 kilometers per hour. Pero dahil real-time po kasing ating computer-generated tropical cyclone sector, oras-oras, gumagalaw po yan, kaya oras-oras din nagbabago ang kanyang wind speed and wind gust. At kasalukuyan nga pong nasa 61 kilometers per hour po ito at bugsong umaabot na ng 77 kilometers per hour. Malapit na siyang pumasok sa tropical storm category. Kung magpapatuloy yan, inaasahan natin na papasok pa ito sa tropical storm category. Pero yung sa ating real-time na other agency na naka-data feed dito sa ating monitoring system, makikita natin na natiling sumasabay pa rin siya sa wind speed kay GMA na nasa 56 kilometers per hour at 69 kilometers per hour naman ang kanyang bugso. Na which is kay Japan Meteorological Agency ay nasa 70 kilometers per hour at 55 kilometers per hour naman yung maximum wind speed. So at least meron tayong idea yung mga kasalukuyang official na status ni Karina. At dahil dyan, patuloy pa rin ang sirkulasyon at very coordinated na po o organized na po yung kanyang development, bagamat napakamalawak o napaka-shallow ng kanyang convection. Yan, no? So yung outer band niya, masyado din pong malawak at dahil nga po sa mabagal yung development niya, nasa natin na yung vertical wind shear dito ay patuloy na medyo bahagyang nag-i-interrupt sa kanya habang ito'y kumikilos pahilagang kanluran po. So kung titingnan natin yung mga TC primary track natin, makikita po natin ay posible pa itong mabot sa tropical storm category sa loob ng 12 to 24-hour period. Ayan, kitang-kita po natin. Kung lalapitan pa natin dito, ay ina-expect natin na ito ay aabot pa sa tropical depression, tropical storm rather, habang bumabaybay ito sa silangan ng bandang Kasiguran Aurora po. Ayan, no? So probably mga sa susunod na 24 oras o within 24-hour period. Kung titingnan naman natin sa tropical cyclone track, nakakonvert na po ito sa oras natin sa Pilipinas. Makikita po, inaasahan na aabot ito ng tropical storm. Kung susundin natin yung extended forecast, mga bandang 9 p.m. na po ngayong Sabado. So ngayong araw, na-expect nandito na yan sa eastern align ng Kasiguran Aurora. At inaasahan natin bukas na po ng bandang 9 a.m. ng linggo, expected na sa may bandang Makunakon, Isabela na ito. At tuluyan by Sunday ng maghapon, ina-expect babaybayin nito ang buong Isabela hanggang sa makatawid na ito dito sa may bandang east portions ng Palanan, Isabela. Bandang hapon na po o mga bandang 9 p.m. na po yan na linggo. At sa Lunes, inaasahan daw by 9 a.m. ay nandito na ito sa silangan ng Santa Ana, Cagayan. At dahil dyan na natin medyo unti-unting mararamdaman sa buong Southern Luzon ang bugso po ng habagat. So, dito sa may bandang Metro Manila, medyo hindi pa masyado gaano dahil medyo alanganin. Pero, maaari pa rin magpabugso yan sa habagat na mahahatak dito. Depende sa inflow po ng quadrant ni
ni Karina ha, magdedepende sa lakas ng inflow niya dahil posible ang inflow niya masyadong southern quadrant. So kapag ka medyo southern quadrant, ang Southern Luzon o Bicol region ang mas nararamdaman ang hatak sa habagat. Pero kung bandang southwest, yung inflow ng habagat, mararamdaman na po yan sa Metro Manila. Ganyan, mga ganyan po yan. Yan. So, depende po yan sa inflow. Ano po ba yung inflow? Well, alam naman natin, di ba, may banding ang isang tropical cyclone. Yan. Kung idodrawing ninyo yan, pa-9, ganyan. So, yung sirkulasyon niya, minsan, yung kanyang monsoon trap, mas malakas po yung higop niya dito. Ganyan. Ganyan. Mas malakas po yung higop niya. Minsan, malakas ang higop niya, pero medyo pa southwest yung inflow niya. Kapag medyo pa southwest, mas nararamdaman yan sa bahagi po ng Metro Manila at Central Luzon po. Kapag ito ay nasa bandang bandang Santa Ana na nga po ito, Cagayan, by Monday, 9 a.m. po. Pero habang tumataas ito, pahilaga, by hanggang Tuesday na po, unti-unting yung daloy ng hatak sa ating habagat medyo mas nag-i-improve po dito sa may bandang Southern Luzon, kasabay na ang Metro Manila at Central Luzon. So, between Monday siguro o Tuesday, ay dyan po natin mas mararamdaman sa Metro Manila ang epekto ng hanging habagat para nakakasiguro tayo. Pero habang hindi pa, mas nararamdaman muna ito ng mga taga Southern Luzon at Visayas at bahaging Mindanao ang epekto ng hanging habagat habang ito'y kumikilos pa northwestward hanggang Monday. So, yun po ang malinaw dyan mga folks ha. Malinaw ay ang galaw nitong si Karina, inaasahan natin hanggang linggo ng 9 a.m. ay inaasahan natin sa may bandang silangan pa ito ng bandang Isabela o bandang Kasigunan Aurora pa. So expected po hanggang Sunday, inaasahan natin nasa silangan pa ito ng Palanan Isabela area. Hanggang sa pumasok na po ang Lunes, ina-expect na natin sa may bandang silangan na ito ng Santa Ana, Cagayan. At hanggang Martes po, inaasahan na natin sa may bandang silangan na po ng Itbayat, Batanes. Which is dyan sa mga pagitan na iyan ng Monday or Tuesday, mas nararamdaman na natin sa may bandang Calabarzon, Metro Manila at Central Luzon ang bugso ng hanging habagat na may dalang mga malakasang pag-ulan po yan. Inuulit ko, depende yan sa intensification ni Karina ha. Kung mas lumakas ito, mas malakas ang magiging epekto ng habagat dito sa kanluran ng bansa natin. Pero kung manatiling mahina ito, hindi natin masyado mararamdaman yung bugso ng hatak sa ating habagat. So magdedepende pa rin tayo sa intensification ni Karina kung makaka-apekto ng malakas ang hanging habagat natin, magmumula yan sa kanluran ng bansa, especially lalo na sa mas malapit sa inflow quadrant ni Karina, sa may silangang bahagi ng Bicol Region, Calabarzon at Quezon Province all the way pataas na yan ng Northeastern Luzon. So yun po ang paliwanag dyan mga folks at sigurado tayo kapag nandito na to sa may bandang Eastern Taiwan, yung pinakasentro ni Karina at depende yan kung umabot pa yan ng typhoon category, mas mararamdaman natin sa Luzon na o sa halos buong Central Luzon, Metro Manila at Southern Luzon ang malupit o masungit na lagay nga po ng mahatak sa hanging habagat. So, depende pa rin po yan sa magiging intensification. Dahil kung titingnan natin sa tropical cyclone track primary, ay inaasa magiging tropical storm ito hanggang sa July 23 po o Tuesday. So, kung titingnan natin dito, ay mabagal po ang kanyang intensification pa. So, mukhang hanggang tropical storm po ang aabutin. Posible simula ngayong araw hanggang sa Lunes po at Martes yung pinapakita dito. So kung sakaling tropical storm, hindi gaano katindi yung epekto ng habagat na mararamdaman ng mga taga Southern Luzon at Visayas area. At kung mararamdaman sa Metro Manila, hindi masyado malakas ang epekto ng habagat kung sakali. Depende na lang kung umabot pa sa super typhoon o typhoon category bago ito umexit ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero masyado na itong malayo dito sa may Northeastern Luzon. So magdedepende po sa lakas ng mahatak na habagat dito sa bahagi ng kanluran ng Luzon, kabibilang na ang Metro Manila. So medyo paghandaan pa rin, expected pa rin mga kalat-kat na pag-ulan na may ilang moderate and heavy rain showers pa rin
ang mararamdaman natin yan hanggang sa Lunes at Martes this week. Yun po ang malinaw dyan mga folks. Samantala, yung binabantay natin na isang low pressure area, yan, inuulit ko, hindi pa natin masyado concern itong si 90TW. So, medyo tsaka na lang tayo mag-update regarding kay 90TW. Pero malinaw, ito ay tumaas na as bagong invest na si 93W na nasa movement speed nito na 15 km an hour. So, probably is north-westward din ito, pero napakalayo na maaaring pumasok pa ito muna ng bansa. So, manatiling natin oobserbahan pa sa ngayon. Ang medyo tututungan na lamang natin yung epekto ni tropical depression, Karina, na posible pang umabot ng tropical storm sa loob ng 24 to 48 hour period. At least nagbibigay na tayo ng approximate ahead of time, ha? At kung titingnan naman natin o pagbabase naman natin mula sa ating tropical cyclone advisories at ensembles, makikita po natin dito ay inaasahan natin si Karina ay sa loob ng 30 hour to 60 hour period ay kikilos ito pahilagang kanluran. Ayan. So dito, kung sakali magiging tropical storm siya, expected natin yung hanging habagat na maapektuhan, lalo na din sa may bandang South Luzon, kabilang na ang Bicol region. So medyo mag-ready pa rin tayo mga folks, ha? Dahil sa araw ng SONA, magiging maulan po ang bahagi ng yan. At kung uurong ito ng Martes, by 79-hour period o 80-hour period, inaasahan pa sa may bandang Martes pa natin mararamdaman yung mas bugso at mga pag-ulan sa Metro Manila. So tingnan natin, depende po sa magiging bilis ng kilos, pahilagang kanluran ni Karina, ha, para malaman natin ang epekto ng habagat sa Metro Manila. So yun po ang mas malinaw yan mga folks. Kung natatandaan ninyo, meron tayong isang commentator. Pinost ko na rin yung explanation niya sa aking Facebook page. At pinaliwanag natin, hihina o malulusaw daw po itong si Karina. Dahil nga po, ay inactive po ang ating sea surface temperature. Which is mali po at misleading yon. Wala pong kinalaman ang sea surface temperature, yung init sa karagatan, sa paglusaw ng isang bagyo. Ang epekto lamang ng sea surface temperature, inuulit natin, yan lamang ay nagpapalakas o nagpapahina sa isang bagyo. Hindi po siya nagpapa-epekto sa paglusaw po ng isang bagyo. So yun po ang difference noon mga folks, at least naliliwanagan tayo. Hindi po siya naka-apekto o wala pong koneksyon ang paglusaw ng isang bagyo dahil po sa inactive ang ating sea surface temperature o dahil wala po tayong La Nina o El Nino sa ngayon. Ang epekto lamang ng sea surface temperature natin, yan lamang ay nagno-nourish sa paglakas ng isang tropical disturbance o paghina. Pero hindi lamang yun ang nagiging factor, marami pa pong mga considerations para mag-develop ang isang tropical cyclone, ha? Hindi lamang dahil sa sea surface temperature. Marami pa. At yan po yung pinapaliwanag natin at mga alam na mga ibang kababayan natin, yung epekto niyan, may mga vertical wind shear tayo na factor, high pressure area, yan, yung trade winds, lalo na, at yung vorticity, at yung kanyang wind aloft o yung vertical aloft ng kanyang sirkulasyon. O sa ibang term ay yung inflow nga po, o which is yung convergence. Kapag lumakas po yung kontrahangin sa kanya o yung divergence, ay mas humihina pa rin yung epekto ng isang tropical disturbance. Gaya nito. Kung mapapansin ninyo, malakasan po palagi ang divergence compared sa convergence. So magdedepende po sa inflow po ng divergence, pero hanggat mayroong mataas na convergence, nagkakaroon po ng paglakas ng isang tropical cyclone. So yun po ang matinding paliwanag dyan. Hindi po naka-apekto sa paglusaw ng isang bagyo ang isang sea surface temperature. So kung titingnan natin sa mga computer models muna, makikita po ay significant na po ang pagkilos nitong si Karina, pahilagang kanluran nga po. At dito makikita natin, naging tropical storm po siya. At naging severe tropical storm pagdating dito sa may bandang extreme Northern Luzon, sa may bandang Babuin Islands. Yan, nag-severe tropical storm pa siya. Kasi naman sa ECMWF, ganun din ang ipinapakita. Yan. So halos nagtutugma na ang mga forecast ng iba't ibang computer models. Pero makikita natin, hanggang by Tuesday po, inaasahan na magtatraverse dito sa hilagang silangan ng Luzon ang ikikilos nitong si Tropical Depression o si Karina. So malinaw po yan, wala na tayong magiging question sa computer models dahil significant
magkakatugma na sila. Baging sa ating global spectral model, makikita natin na mukhang hanggang tropical storm lamang ang nakikita sa development. Ayan o. So medyo alanganin pa nga siya sa may bandang 925 hectopascal wind speed and direction. Pero pagbabase naman natin ang mean sea level pressure, inasahan mag-severe tropical storm ito. Ganyan, o tropical storm o severe tropical storm, pag nandito na siya sa may bandang extreme northeastern Luzon, sa may bandang Babuin Island, hanggang sa pinapakita dito, umaabot pa nga siya ng typhoon category pa. Ayan o. By 998 to 994 hectopascals. At bago ito umexit ng Philippine Area of Responsibility by July 25 o 26, 2024, tuluyin daw itong naging typhoon. Ayan o, naging typhoon category pa siya. So sa mga kababayan natin sa Taiwan, medyo bantayin natin ang galaw ni Karina dahil mas malapit dyan sa inyo sa Taiwan, sa silangan ng Taiwan, ang pinakasentro ni Karina. Kung sakali, mas mararamdaman ninyo yung sungit ni Karina. Oras ito ay maging typhoon category, hindi masyado sa Pilipinas. At ay wala naman tayong nakikitaan na ito ay tatama sa kalupaan ng bansa. Binanggit ko na yan since 2 days ago pa, which is meron nga pong hindi naniwala, na ngayon ay malamang naniniwala na siya ngayon. Dahil kita-kita na po yung actual, yung real-time event ni Karina. So hindi na po siya makakapagkaila na yan ay hindi na talaga magbabago ang kanyang direksyon pahilagang kanluran. Yun nga lang yung depende, yung paglakas nito, intensification nito, na which is pinapakita magiging typhoon category nga paglapit dito sa may bandang silangan ng Taiwan. So inuulit ko sa mga Pilipino natin, maging sa Okinawa Islands, ay paghandaan nito dahil posible pang umabot ng typhoon category yan by July 24 o by Wednesday po o Thursday. So medyo i-ready po natin mga folks. Pero sa Pilipinas, bahagya o hindi naman masyado matindi ang concern natin. Ang magiging concern lamang natin sa Pilipinas, yun nga yung magiging hatak po sa ating habagat. Yan, yung habagat na yan. So, hanggang Lunes o Martes, unti-unti mararamdaman yan dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at Southern Luzon. Yun lamang magiging epekto natin sa bansa. Pero magdedepende pa rin tayo sa lakas o intensification ni Karina. Sa ulat lindol naman, so far ay wala naman tayong malakasang paglindol na na-detect ng aking seismometer sa Caloocan. At bukod sa nagkaroon ng detection mula sa Chile, na magnitude 7.3, mula kaninang 12 a.m. ay wala naman tayong namataan na magnitude 4.0 pataas ayon sa data PDP box. So, puro mga medyo mahihinang paglindol lamang ito na naitala. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquakes. Nakakailang lindol na po tayo hanggang sa kasalukuyang nagre-report tayo. Medyo matagal ang loading Ayan, so kung titingnan natin for the month of July 2024, kung nakakailan lindol na tayo, nasa total of 741 earthquakes na po tayo. Ang bilis. At 692 dito is magnitude 2.0 pataas. 46 ay magnitude 4.0 pataas. Na kasalukuyang ngayong araw ay wala pa naman tayong namataan na bagong magnitude 4.0 pataas. At nanatiling dalawa po ang ating magnitude 5.0 pataas dahil hindi naman o dinigrade po yung ni P-box yung mga malalakas na pagyanig na nadedetect. Mula sa magnitude 5.0, dinidegrade kasi nila sa 4.7 pababa. So nanatiling dalawa po ang ating magnitude 5.0 pataas at isang 7.0 pataas. At dahil dyan, ay nanatiling walang nadadagdagan sa ating magnitude 5.0 pataas. Dahil yung mga nakarang araw kasi na magnitude 5, dinegrade nga po ni P-box. From magnitude 5.0, ibinababa nila ito sa magnitude 4.7 to 4.2. Gaya na lamang ng mga nakarang araw din sa may bandang Surigao del Sur. Yan, sa mga Marihatag. Binaba nila ito sa magnitude 4. Yan. Yung pinakamataas ng konti, mga magnitude 4.4. Ayan, sa may bandang Marihatag. So, magnitude 5.2 dapat yan Biglang ibinaba nila sa magnitude 4.4 ang mga pagyanig. So, nawala po siya sa bilang ng magnitude 5.0, kaya nanatiling dalawa po ang ating magnitude 5.0 mga folks. At narito naman natin 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, July 20, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, July 20, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.timoweather.com para sa may ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong tanghali sa ating report at lalo na sa lagay ng ating mga tropical cyclone na binabantayan na mas aggressive na po ngayong araw. At visit lamang din sa ating website para sa gustong malaman lalo na dito sa amin sa Caloocan na dynamics and real-time events mula sa data feed mula sa aking weather station mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.